Samantala, si Jungho ay nasa eroplano pa uwi, at siya ay nalulumbay sa mga nangyari sa kanyang pagpupulong. Noong panahong iyon, iminungkahi ni Jinrong na kailangan nilang makahanap ng paraan upang mahuli ang mga haunts na gumawa ng gate. Pero sa isip niya, gusto lang niyang makahanap ng paraan upang masuri ang kakayahan ni Desong ng mag-isa. Iminungkahi niya na dapat nilang ipatawag ang pangunahing tauhan upang marinig kung ano ang kanyang sasabihin. Sa ganitong paraan, makukumpirma niya kung may ganitong kahangahangang mangangaso sa kanilang gitna ang Korea. Sumang-ayon din si Shinji sa ideya dahil sa tingin niya ay kailangan panatilihin ang magandang relasyon kung tunay nga ang mga kakayahan ni Desong. May isa pang mataas na opisyal na sumingit at nagsabing dapat nilang tawagin ang ating bayani para makakuha ng higit pang impormasyon. Gayunpaman, ipinaalam ni Jungho na hindi ito posible. Sinabi ni Anderson sa kanya na magpapadala ang Federation ng 5 S-Class Hunters para sa gate defense. Pagkatapos noon, iminungkahi niyang tawagin si Desong at pakinggan ang kanyang sasabihin bago magdesisyon sa patakaran ng asosasyon. Pagtingin ng mabuti, napagtanto ni Jungho na ang lahat ng mga lalaking ito ay interesado lamang kay Desong. Matapos magtitigan kay Anderson, sinabi niya sa kanila na wala siyang balak makipagtulungan sa kanila. Ang pinuno ng Koreanong asosasyon ay tumingin sa kanyang mga bintana at nangako na hindi niya papayagang makuha ng mga lalaki ang kanilang gusto. Sa Desong clan, tinanong ng bida si Choyong kung plano ba niyang magtrabaho para sa kanyang clan mula pa noon. Pinasalamatan niya siya sa pagligtas sa kanyang buhay ng 2 beses, at tinanong niya kung ganap nang gumaling ang kanyang katawan. Sabi ni Choyong na hindi na siya makapagtrabaho bilang mangangaso dahil nasira ang kanyang auricore, kaya nais niyang magtrabaho para sa kanya hanggang sa makabawi siya bilang mangangaso. Si Desong, na tila may sobrang wak sa kanyang tainga, ay nagtanong pa rin kung hindi na siya makakapagtrabaho bilang isang mangangaso, sa kabila ng sinabi niya kanina. Ipinaliwanag ni Choyong na nawala ang kanyang mga magulang sa mga halimaw, kaya't balak niyang bawiin ang kanyang mga kakayahan at maghayganti sa mga gumawa ng mga pintuan. Pumasok si Chunho sa silid habang nagrereklamo tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit nagulat siyang makita ang bayani doon. Agad niyang ibinigay kay Desong ang isang imbitasyon mula sa Global Hunters Association. Ang nilalaman ng liham ay nagsasaad kung paano inanyayahan si Desong sa isang kumperensya upang matuto mula sa kanyang karanasan at malaman din ang mahahalagang impormasyon tungkol sa gate. Binasa ni Choyong ang nakakaboring na liham kay Desong kasama ang lahat ng mahahalagang detalye. Si Chunho ay proud na ang kanyang kaibigan ay dadalo sa isang kumperensya kasama ang Global Top Hunters at nagtataka kung siya rin ay imbitado. Gayunpaman, ipinaalam ng ating bayani na wala siyang balak na pumunta. Sinabi ni Chunho na pag-isipan niya ito at huwag magmadali sa desisyon, pero sinabi ni Desong na ang mga tao ng Han ay hindi mga taong dapat paglaruan. Pakiramdam niya kung darating sila habang wala siya, ang buong bansa ay mapapahamak. Iniisip ng pinuno ng grupo ito, alam na kahit na may 5 S-Class Hunters, hindi pa rin sapat para makasabay sa mga pangunahing tauhan. Pagkatapos noon, tinanong niya kung paano balak ni Desong na harapin ang press conference. Naalala ni Desong iyon at tumingin kay Choyong habang sinasabi na may plano siya. Ang kawawang babae ay nagsimulang magpawis ng parang ilog dahil wala siyang ideya kung ano ang balak ng baliw na lalaking ito. Sa venue ng press conference, nag-uumapo ang mga reporter sa kwarto at mabilis na kumikislap ang kanilang mga kamera upang hindi makaligtaan ang kahit isang detalye. Binuksan ni Choyong ang pagpupulong at ipinasa ang mikropono kay Chunho upang magbigay ng detalyadong ulat. Habang ipinapakilala ng pinuno ng angkan ng Desong ang kanyang sarili, patuloy ang pag-flash ng mga kamera sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kanyang briefing, sinabi ni Choyong sa mga mamamahayag na itaas ang kanilang mga kamay kung mayroon silang mga tanong. Habang itinaas nila ang kanilang mga kamay, pinili niya ang mamamahayag sa unang hilera. Ang babae ay nagpakilala bilang si Lee Jimon at nagtanong sa ating bayani. Lumapit si Desong sa podium at tinanong ni Jimon kung may alam siyang impormasyon tungkol sa gate, dahil sinabi niya sa kanyang pamilya na huwag mag-evacuate. Sinabi niya sa kanya na wala siyang kaalaman tungkol sa gate, pero nagmamayabang na sapat ang kanyang lakas para pigilan ang anumang gate na lumabas. Lahat ng mga mamamahayag ay naiintriga dito, pero natatakot si Chunho na hindi marunong pumili ng tamang salita ang kanyang kaibigan. May isang pangalawang reporter na pinili, at gusto niyang malaman kung anong klaseng kaaway ang nilabanan ni Desong sa gate dahil sinabi na walang mga halimaw doon. Sinabi ng bida sa lalaki na nakipaglaban siya sa isang napakalakas na mata, ngunit nalilito ang reporter sa kanyang mga salita.
Mabilis na binago ni Daesung ang kanyang sinabi at sinabi niyang nakipaglaban siya sa kaaway sa nyebe. Kinuha ni Chunho ang mikropono at sinabi sa reporter na ang pagkakakilanlan ng kaaway ay nananatiling confidential, kaya kailangan niyang maghintay para sa anunsyo ng asosasyon. Gayunpaman, ang reporter na ito ay napakatigas ng ulo. Tinanong niya kung mayroong anumang loot upang patunayan na hindi talaga walang laman ang gate. Ipinapasok ni Daesung ang kanyang kamay sa isang dimensional pocket at nagpa siya na ipakita sa kanila ang nakuha niya sa loob ng gate. Ipinakita niya ang kristal at sinabi sa kanila na ito ay isang S-Class Awakening Core. Nawawalan ng bait ang mga reporter nang marinig siya at nagsimulang magmadali upang mailathala ang napakalaking balita. Si So Young, na nanunood din ng kumperensya mula sa kanyang bahay, ay nagulat sa laki ng core. Si Chang Sik, kasama ang iba pang S-rank na mga mangangasu, ay naguguluhan din nang makita ang Awakening Core. Sabi ni Herin na ito ang unang pagkakataon niyang makita ang bagay na yon. Ang eksena ay lumipat kay Jungho at sa branch manager, na walang masabi habang pinapanood ang press conference. Si Young Chul ay nasa sabik ding marinig ito dahil magkakaroon siya ng pagkakataong pagtawanan ang mga nagsabing walang laman ang gate. Hawak ni Daesung ang kristal patungo kay Choi Young, na kinakabahang tumingin dito at nagtataka kung bakit itinuturo ito ng vice-leader sa kanya. Ang ating bayani ay nag-alok sa kanya ng pagkakataong bumalik bilang isang mangangaso. Sinabi niya sa silid na agad niyang susubukan ang core. Nang magkamalay si Choi Young, napagtanto niya na ang pangunahing layunin ng press conference ay gamitin siya bilang daga. Ipinahayag niya sa kanya na sinabi niya kay Jun Young na aayusin niya siya at papagtrabahuhin siya para sa kanya. Ang mga kamay ni Choi Young ay nanginginig sa nerbiyos, ngunit mabilis niyang tinanggap ang pagkakataon at nangakong babayaran ang utang na loob. Habang tinatanggap niya ang kristal, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa silid, na nagdulot sa mga mamamahayag na takpan ang kanilang mga mata. Tumitaw ang system window at tinanong kung nais ng Demon King na irehistro si Choi Young bilang kanyang alagad. Tinanggap niya ang kahilingan, at ang kristal ay ganap na sumanib sa katawan ni Choi Young. Pagkatapos ng proseso, nagsimula na niyang maramdaman ang aura sa kanyang katawan, kahit na medyo iba ito sa dati niyang ginagamit. Ang mga mamamahayag ay napuno ng pagkalito at pagkamangha nang makita nilang totoo ang paggising. Sinimulan nilang sukatin ito at alamin kung magkano ang halaga ng isa sa mga kristal. Nerve yung tumingin si Chan Ho kay Choi Young, na muling isinilang bilang isang S-Class Hunter. Nagtataka siya kung ito na ba ang hakbang patungo sa paggawa sa angkan ng Daesung na pinakamalakas sa buong mundo. Sa ospital, puno ng mga sticker notes ang pinto ni Dong Chul mula sa mga bata sa ampunan na umaasang gising siya sa lalong madaling panahon. Sa loob ng kwarto, ang mga bata ay nagmamakaawa na magising siya. Sinusubukan ng kapatid na kalmayan sila at pigilan sa pagyak. Biglang bumukas ang pinto, at nakita niyang pumasok si Daesung sa kwarto. Agad nakilala ng mga bata ang ating bayani at nagtataka kung ano ang ginagawa niya roon. Mukhang nakalimutan ng ospital ang kanilang mga patakaran dahil sinundan ng grupo ng mga mamamahayag ang ating bayani papasok sa kwarto. Doon, inaalok niya kay Dong Chul ang isang bagay na higit pa sa 400 bilyon na hinihingi niya bago siya malumpo. Ang mga tagapagbalita ay sabik na makita kung ano ang mangyayari. Pumasok sina Chang Sik at Herin sa silid, at sinabi ni Herin sa mga mamamahayag na lumayas sa kanilang daraanan. Lumapit silang dalawa kay Daesung, na hawak ang kristal sa tabi ng kama ni Dong Chul. Ang dalawang mangangaso ay nabighani sa napakalakas na kapangyarihan ng kristal, at nagtataka sila kung ang kanilang kaibigan ay muling mabubuhay. Ang ating bayani ay nagdeklara na ipapakita sa kanila ang muling pagkabuhay ng isang S-Class na mangangaso. Sa apartment ni Soyeon, sinisikap niyang buhayin ang kanyang nakakatakot na manika, pero hindi ito umuusad ng maayos. Para mailigtas ang manika, kailangan niya ng mas malakas na medium mula sa kanyang guro. Ang bilog ng mahika sa lupa ay nagbibigay ng kapangyarihan sa manika, ngunit hindi ito sapat upang buhayin ito. Nagpasya siyang lumipat agad at hanapin ang kanyang guro. Sa ospital, nagulat ang mga bata at ang madre nang magsimulang lumutang ang katawan ng direktor. Ang system window ay lumabas sa mukha ni Daesung, at tinanggap niyang irehistro si Dong Chul bilang isang katulong. Ang mga damit ng direktor ay napunit sa proseso habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang mga mamamahayag ay lahat nagliliwanag ng kanilang mga kamera upang hindi mapalampas ang kahit isang sandali ng prosesong ito ng muling pagkabuhay. Pagkatapos noon, idineklara ni Daesung na natapos na ang kaganapan ng araw. Mabilis siyang nag-teleport palabas ng kwarto, na nag-iwan sa lahat ng iba na naguguluhan.
Sa sandaling iyon, nagningning ang mga mata ni Dong Chul, at bumagsak ang kanyang katawan pabalik sa kama. Mabilis siyang kumuha ng depensibong posisyon, naniniwalang nasa gitna pa rin siya ng kanyang huling laban, ngunit nagtatawanan ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Nagtataka ang direktor kung bakit hindi pa siya patay, at sinabi nila sa kanya na siya ay muling nabuhay. Inamin niya na may mga pagbabago siyang nararamdaman matapos siyang muling magising bilang isang S-class hunter. Pagkatapos ay tumuloy siya sa mas mahalagang bagay sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya biglang hubot-hubad. Sa apartment ng pamilya ni Daesung, nagulat ang kanyang pamilya nang makita si Soyeon sa kanilang pintuan. Ang batang mula sa Fortress Clan ay dumating upang makita ang kanyang amo, at marami siyang dalang regalo. Gayunpaman, sinabi ng ina ng ating bayani na umalis na ang kanyang anak para magtrabaho. Tumingin si Jisuo sa mga shopping bag at sinabi sa kanyang ina na puno ang mga ito ng mamahaling sapatos. Pakiramdam ng kanyang ina na sobra-sobra ang mga regalo, pero sinabi ni Soyeon na ito ay tanda ng pasasalamat dahil nailigtas siya ng kanyang anak mula sa sakit na mayroon siya. Sa proseso, tinawag siya ng bata mula sa fortress na ninang, na ikinagulat ng babae sa kanyang pahayag. Sa kabilang banda, si Jisuo ay nag-aayos ng mga bag, at naglabas siya ng isang limitadong edisyon na pares ng sneakers. Sinabi niya kay Soyeon kung gaano niya talaga gusto ito, at nagsimula pa siyang tawagin ang nakakatakot na bata bilang kanyang kapatid. Pagkatapos noon, nagpa siya si Soyeon na humingi ng pabor sa kapatid ng kanyang guro. Nalilito si Jisuo at nagkakamali ng pagkaintindi sa sitwasyon, pero ipinaliwanag ni Soyeon na hindi ito kung ano ang iniisip niya. Ang nakakatakot na katulong ay sinabi sa kapatid ng kanyang amo na kailangan niya ng medium mula sa Daesung na may maraming nakatuong demonyong enerhiya. Sinabi rin niya na ang medium ay karaniwang nasa silid ng mga lalaki, na lalo pang naglalagay ng maling uri ng mga iniisip sa isipan ni Jisuo. Agad na tumanggi ang kapatid ng ating bayani at sinabi sa babae na humingi ng ibang pabor. Pinahinto siya ni Soyeon sandali at sinabi na tingnan ang isang piraso ng papel bago gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Pagkakita ni Jisuo sa papel, napagtanto niya na ito ay isang tiket sa isang pop concert na hindi madaling makuha. Sa sandaling ito, nahihirapan si Jisuo sa pagitan ng pagiging mabuting kapatid at pagiging tapat na fangirl. Lalo pang pinapagana ni Soyeon si Jisuo sa pamamagitan ng pagsasabi na ang paborito niyang miyembro, si JK, ay isang miyembro ng kanyang Fortress Clan. Para magawa ng bata ang ganito, nakikita ng kapatid ni Daesung kung gaano siya kadesperado na makuha ang medium. Walang magawa, tinanggap ni Jisuo ang kanyang kahilingan kapalit ng tiket sa konsyerto. Ang dalawang babae ay nagsimulang umiyak ng kaligayahan dahil ang kanilang mga pangarap ay malapit ng matupad. Tiniyak ni Chano sa espiritu ng kanyang pangit na manika na maaari itong muling buhayin at magising. Sa punong himpilan ng angka ng Daesung, nag-e-ensayo sina Dong Chol at Choyong sa training room at ipinapakita ang kanilang bagong gising na mga kakayahan. Ang dalawang S-class hunters ay naglalaban ng todo, at isang tanawin ang mapanood ang ganitong mainit na laban. Si Chano ay humanga sa kamanghamanghang mga resulta at tinanong si Daesung kung mayroon pang natitirang awakening core na maaari niyang gamitin. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng ating bayani ang lalaki na siya ay nakatalaga sa opisina at hindi sa labas. Habang pinapanood ang dalawang muling nagising na mangangaso, sinabi ng pinuno ng grupo na ang Daesung Clan ay ngayon ang nangungunang clan sa Korea dahil sa dalawang mangangaso na ito bilang kanilang mga miyembro. Gayunpaman, nararamdaman ng Daesung na hindi sapat ang kanilang mga kasanayan upang labanan ang grupo ng mga multo. Ang lider ng grupo ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa kung paano hindi niya maipapakita ang kanyang mga gising na kakayahan dahil wala namang mga pintuan kamakailan. Habang pinapanood ang mga mangangaso na nag-e-ensayo, naiisip ni Daesung na mag-level up din. Bumalik siya sa kanilang tahanan, at sinalubong siya ng kanyang pamilya. Nagtataka siya kung bakit napakabait ng kanyang kapatid at sinabi pa na ang mga mata nito ay kahawig ng mga halimaw sa tarangkahan. Naiinis si Jisuo sa kanyang mga pahayag at nagalit na umalis, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na may hinala siya na may ginagawa ang babae. Pagkatapos ay pumasok siya sa shower para hugasan ang stress ng araw. Habang pinapatuyo ang kanyang buhok, dumaan ng tahimik ang kanyang kapatid na babae at dahan-daang binuksan ang pinto ng banyo. Nakita niyang hindi siya napansin ng kanyang kapatid, nagtataka siya kung talagang S-rank hunter ito. Gayunpaman, bigla siyang lumitaw sa likuran niya, halos magka-atake sa puso ang kawawang babae. Sumigaw siya sa takot, at tinanong siya ni Daesung kung bakit siya pumapasok sa banyo na iyon mayroon naman siyang banyo sa kanyang kwarto.
Jisuo ay nagsinungaling sa pamamagitan ng pagsasabi na inutusan siya ng kanilang ina na maglinis ng bahay. Wala namang ideya si Daesung kung ano ang sinasabi niya, pero sinarado niya ang pinto sa mukha nito, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan sa sitwasyon. Habang nasa loob ng banyo, sinisikap ni Jisuo na huminga ng maayos. Sa kanyang isipan, pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa kanyang kapatid, lahat dahil sa isang popstar group. May pumasok na ideya sa kanyang isipan, at naghanda siyang maghanap ng medium. Kinabukasan, nagkita sina Soyeon at Jisuo sa isang coffee cafe. Ibinigay ni Jisuo ang isang sobre at hiniling sa katulong ng kanyang kapatid na suriin kung tama ang laman nito. Si Soyeon ay labis na nasasabik nang makita niya ang aura na nagmumula sa sobre. Sinabi ni Jisuo sa kanya na kinuha niya lahat ito mula sa banyo, kaya magiging magandang dami ito para gamitin bilang medium. Pagkatapos ay humingi siya sa mga ngaso ng tiket. Sa dami ng enerhiya na nakikita ni Soyeon mula sa sobre, nararamdaman niyang ang kanyang manika ay mabubuhay muli sa isang super awakening. Ibinigay niya ang tiket kay Jisuo, na nalulumbay sa pag-iisip kung paano niya makikita si JK. Ang dalawang babae ay nasisiyahan sa serbisyo ng isa't isa, at nagpatuloy na makipag-usap ng ilang sandali. Maya-maya, umuwi si Soyeon at sinimulan ang proseso ng muling pagbuhay sa kanyang Chucky na manika. Binanggit niya ang pangalan ng Diyos-Diyosa ng demonyo, at humiling sa nilalang na pagpalain ang kanyang laruan ng kanyang mga kapangyarihan. Samantala, nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba ang bida habang nagkakasama sila ni Chono. Pagkalipas ng ilang sandali, ang manika ay napuno ng maraming demonial na kapangyarihan, at ang mga mata nito ay muling nabuhay. Tumingin si Soyeon sa kanyang mahal na manika at natuwa nang makita niyang bumalik ito. Nagmamadali siyang yakapin si Chucky, ngunit sinampal siya palayo ng pangit na laruan. Sinimulang tawagin ni Chucky ang kanyang amo na tanga dahil pinatagal nito ang kanyang muling pagkabuhay. Sobrang walang utang na loob na basura. Sinimulan niyang tapakan ang kanyang ulo at nangakong dudumihan niya ang mundo ng dugo. Sa kabilang banda, wala namang ideya si Soyeon kung bakit ang kanyang manika ay kumikilos ng napaka-deranged at bobo. Siguro namamana lang nila. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawa niyang mapigil ang nakakatakot na laruan sa pamamagitan ng pagbutas dito gamit ang ilang mga pang-impal. Aaminin niyang hindi niya nadisiplina si Chucky ng maayos, kaya ngayon balak niyang paluan ito para matutunan ng respeto ang spoiled demonic brat. Gayunpaman, nagsimula ng mag-vibrate ang kanyang telepono nang tumawag ang kanyang master. Sobrang saya niya, parang batang nakakuha lang ng candy. Maya-maya, lumitaw siya sa Pantheon kasama sina Dongchul at Choyoung. Ang dalawang muling nagising na mga ngaso ay nalilito kung paano sila nakarating doon, ngunit tumingin si Soyeon sa kanyang guro at tinanong kung anong uri ng demonyong lugar ang bibisitahin nila sa pagkakataong ito. Ipinapalam ni Daesung sa dalawang muling nagising na mga ngaso na sila ay labis na mahina. Walang masabi sina Dongchul at Choyoung dahil alam nilang totoo ito. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kanila na kailangan nilang mag-level up ng malaki. Naiistorbo siya ng kanyang pinakaaburido at alilang, na nagsasabing may ipapakita siya sa kanya. Pagkatapos, inilabas niya ang demonyong manika sa sahig. Hindi masaya si Chucky na tawaging pangit, pero ano pa ang maaari mong tawagin sa laruan na ito na mukhang nakakadiri. Sinabi ni Soyeon sa kanyang amo na ang manika ay kanilang anak. Talagang pinabayaan ng batang ito na magpatuloy ang kanyang mga pantasya ng matagal na. Tulad ng inaasahan, si Dongchul at Choyoung ay naiiwan na walang masabi at nagtataka kung talagang nagdesisyon ang ating bayani at ang baliw na bata na magparami. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, tumayo si Chucky at tinawag si Daesung na kanyang tatay. Bigla na lang tumakbo ang manika patungo sa kanya, pero sinampal ito ni Daesung bago pa man ito makalapit sa kanya. Kinuha ni Soyeon ang kanyang anak at sinubukang ibalik ang katinoan ng bata. Sawa na ang bida sa babae at walang ideya kung paano siya nakaisip ng ganitong kabaliwan. Ang dalawang hunter pa ay nananatiling walang masabi tungkol sa buong pangyayari. Mabilis na binago ni Daesung ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi na panahon na upang itaas ang kapangyarihan ng angka ng Daesung. Muling ginawa niya ang teritoryo ng Lord Spider Queen at nagbago ang tanawin sa isang makapal na gubat. Habang sinusubukan ni Dongchul na alamin kung paano sila gumalaw ng napakabilis, inilabas ni Choyoung ang kanyang mga baril dahil nararamdaman niyang may mga kaaway sa paligid. Isang interface ng sistema ang lumitaw sa kanila at sinabi na maaari nilang tingnan ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng view command. Si Soyeon at ang iba pa ay nag-access nito at nakita ang kanilang mga trabaho at estadistika.
Ang buong bagay ay labis pa ring nakakalito kay Dongchul, at tinanong niya si Daesung kung siya ba ay isang multo na kayang maglakbay sa iba't ibang lugar. Si Yong, na parang mas nakakaalam sa sitwasyon, sinabi sa kanila na nasa health training center sila at kailangan nilang maging handa. Nananatiling alerto si Cho Young nang bigla silang lapitan ng isang grupo ng mga gagamba. Sinabi ni Daesung sa kanila na kailangan nilang makaligtas hanggang matapos ang oras. Isang alon ng pananabik ang dumaloy sa katawan ni Dongchul, at hindi na siya makapaghintay na makakuha ng aksyon. Ang mga babae ay naghahanda rin para sa labanan, at ang ating bayani ay nagbigay ng senyales sa lahat na magsimula. Ang mga gagamba ay sumugod at tumalon diretso sa mga mangangaso ng walang pag-aalinlangan. Samantala, binabasa ni Young Ho ang mga trending na paksa sa balita. Kinuha niya ang tala ng isang pamagat na nagsasalita tungkol sa muling paggising ni Dongchul at Cho Young. Nag-beep ang landline na may mensahe, sinasabing humihiling ang branch manager na makita siya. Pumasok ang manager sa opisina, at tinanong siya ng pinuno ng asosasyon kung ano ang sitwasyon. Sinabi ng lalaki sa matanda na may emergency call mula sa World Hunters Association. Inanunsyo nila na gaganapin ang World Hunter Federation meeting sa Korea, at nais ng asosasyon na imbitahan si Daesung. Tinanong ni Young Ho ang listahan ng mga dadalo, at ibinigay ito ng branch manager. Naguguluhan ang matanda nang marinig na ang pinakamagaling na mangangaso sa mundo, si Aslan Anderson, ay dadalo sa pulong. Hindi lamang ang Aslan ang pinakamagaling na manghuhuli sa mundo, binanggit din ni Young Ho na siya ang nakababatang kapatid ng Pangulo ng asosasyon. Sa tanggapan ng Pangulo, nakatagpo si Pangulong Lee Kang-cheon kay Young Ho. Habang umiinom ng isang tasa ng tsaa, pinaalalahanan ni Young Ho si Kang-cheon na matagal na silang nagkawatak-watik. Sinabi ni Kang-cheon sa matanda na mas mabuti ang maging presidente kaysa sa kanyang posisyon bilang chairman ng asosasyon. Matapos magkamustahan ang dalawang lalaki, nagpasya si Young Ho na dumiretso sa punto. Sinabi niya sa Pangulo ang tungkol sa liham na nagsasaad na ang World Hunter Federation ay gaganapin sa Korea. Nagulat si Kang-cheon nang marinig na ang ganitong kaganapan ay gaganapin sa bansa ng walang kondisyon. Gayunpaman, sinabi ng kanyang matandang kaibigan na kailangan nilang manahimik tungkol sa Hunts Group sa ngayon. Pinapaalala niya sa Pangulo kung paano ang isang gate ay parang minahanang ginto para sa bansa. Ang mga pintuan ay kinakailangan para sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansa, at kung ang Aether Core ay maglalaho, babagsak ang supply ng kuryente ng bansa. Galit si Young Ho sa katotohanang ayaw ni Darren na akuan ang responsibilidad kung sakaling magpakita ang grupo ng mga multo. Pakiramdam niya na masyadong mayabang ang Pangulo dahil sa katotohanang ang kanyang nakababatang kapatid ay si Aslan. Dagdag pa rito, sinabi ni Kang-cheon na ang Estados Unidos ay hindi opisyal na magmamatsyag sa kasalukuyang sitwasyon. Tinanong niya si Young Ho kung paano nila mapapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya at kaligtasan ng mga mamamayan. Iminungkahi ni Young Ho na ihanda nila ang pinakamataas na ranggo ng medalya, na siya nating bayani. Kung mayroon silang Daesung, hindi na nila kailangang mainggit sa mga sandatang nuclear. Sumasang-ayon ang Pangulo sa planong ito at sinabing dapat dumalo ang bida sa Federation Conference bilang kinatawan ng Korea. Ang pinuno ng asosasyon ay nag-alok na siya na ang baalang asikasuhin ang tungkol sa ating bayani. Ang eksena ay lumipat kay Daesung at Chono, na nag-uusap tungkol sa medalya na inaalok sa ating bayani. Ipinaliwanag ng lider ng grupo na ito ang pinakamataas na ranggo ng medalya at hindi ito basta-basta. Gayunpaman, pakiramdam ni Daesung na gagamitin ito bilang kwelyo ng aso para kontrolin siya. Dahil dito, tumanggi siyang pumunta sa komperensya. Sinabi ni Chono sa kanya na nag-aalok din ang gobyerno na bawasan ang kanyang mga buwis at bigyan siya ng mas magandang pensayon. Ito ay isang napakalaking benepisyo para sa ating bayani, at ang alok na ito ay nagbigay interes sa kanya. Pagkatapos marinig na makakakuha siya ng 30% ng kita, pumayag siyang ituloy ang komperensya. Sinabi rin ni Chono sa kanya na sila ang unang nakakaalam tungkol sa Federation Conference, pero wala namang ideya si Daesung kung ano ang tungkol sa conference. Ipinaliwanag ng lider ng grupo na ito ay isang kaganapan kung saan inihahayag ang mga pandaigdigang ranggo. Ayaw ni Daesung na pumunta sa isang napaka-boring na bagay, pero ang seremonya ng pagbibigay ng medalya ay gaganapin din sa Federation Conference. Ang pag-iisip na pupunta sa isang kaganapan para lang sa isang medalya ay lalo pang nagpapasama sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Chono kung nasaan ang ibang mga mangangaso, at sinabi ni Daesung na kasalukuyan silang nag-e-ensayo. Sa sentro ng impyerno ng pagsasanay,
binibigyan ni Soyeon ng matinding palo ang mga gagamba. Inactivate niya ang isang kakayahan upang lubos na pabagalin sila, na nagbibigay daan kay Chucky na gampanan ang kanyang papel bilang isang baliw na mamamatay tao. Ang baliw na manika ay tumalon sa likod ng gagamba at nagsimulang magingay tungkol sa kung paano sila isang grupo ng mga walang kwentang nilalang. Sa sandaling iyon, tinaga niya ang kanyang talon sa exoskeleton nito, na nag-iwan sa kawawang nilalang na sumisigaw ng tulong. Si Choyang ay biglang lumabas na may dalang mga baril at winasak ang lahat ng kaaway sa kanyang daraanan. Ang kanyang atake ay tumagos at nagawang i-freeze ang mga gagamba sa kanilang lugar. Pagkatapos, nagmadali si Dongchil at tumama ng huling mapanirang suntok upang lipulin ang mga halimaw. Gumamit siya ng magnetic field para tipunin ang mga ito at ng kanyang lightning strike para ibigay ang pangwakas na suntok. Uulitin niya ang parehong combo hanggang sa maubos ang lahat ng gagamba. Pagkatapos ng laban, pinuri ng direktor ang mga yelo na atake ni Choyang, at binalika niya ito sa pamamagitan ng pagsasalita kung gaano kahanga-hanga ang mga mapanirang atake nito. May lumabas na mensahe mula sa sistema at sinabi ni Soyeon na oras na para talunin ang boss na gagamba. Samantala, si An Daesung ay malungkot na nagbabrowse sa mga presyo ng gate, pero lahat ay naubos na. Kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, babalik siya sa dati niyang walang pera. Pagkatapos ay pumasok si Youngchil sa silid at sinabi sa kalbo na ang Hunter Federation Conference ay gaganapin sa Korea. Gayunpaman, hindi nakikita ng matandang Hangul kung paano ito makikinabang sa kanila. Ipinaliwanag ng batang streamer na kung sila ay kumakatawan bilang eksklusibong Porter clan ng Daesung clan, makakatanggap sila ng maraming kahilingan at makakapagpalawak sa buong mundo. Ang ideya nito ay nagbigay ng malaking interes kay Daesung sa plano. Sinabi rin ni Youngchil sa kanya na ang ranggo ng ating bayani ay iaanunsyo din sa panahon ng komperensya. Sa ganitong paraan, tiyak na makakakuha sila ng atensyon bilang ang Porter clan din. Nagpasya ang matanda na samantalahin ang pagkakataong ito at tigilan na ang pagdadabog tulad ng isang taunang kawawa. Nakita na kasama si Daesung sa plano, kaya't tinanong siya ni Youngchil na tumulong sa pagkuha ng ilang nilalaman sa panahon ng Federation Conference. Sumang-ayon si Daesung at nagpasya na kausapin si Chano tungkol dito. Samantala, sa opisina ni Darren, sinabi niya sa kanyang mga bisita na idaraos nila ang Federation Conference sa Korea ayon sa kanilang kahilingan. Ang bisita ay nahayag na isang babaeng obispo, si Karina, ng Hans Group. Ilagay ni Karina ang isang nakababahalang kubo sa mesa, at agad itong nakilala ni Darren bilang isang gate cube. Tumayo si Karen upang umalis at sinabi sa kanya na dalhin ang kanyang organisasyon at magtago sa loob ng gate. Tumingon siya sa kanya at tinanong kung ano ang balak niyang gawin, at habang unti-unting nawawala, sinabi niya kay Darren na gagawin niya ang tunay na nais nito. Habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan, narinig ng Pangulo ng Asosasyon na sinasabi niya na magpapatupad siya ng kontrol sa populasyon. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang kanyang presensya sa silid. Pagkatapos, pumunta si Darren sa kanyang mesa para tumawag. Sinuong ng taong nasa linya ang tawag, at sinabi niya sa lalaki na ipunan ang lahat ng kanilang miyembro dahil malapit nang magsimula ang isang sakuna. Mamaya, makikita natin ang isang eroplano na lumapag sa Incheon International Airport. Ang mga reporter ay nagtipon-tipon sa paligid ng pasukan at naghihintay na magpakita ang mga kagalang-galang na bisita. Ang mga S-class hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang lumabas isa-isa habang papasok sila sa pasukan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napakaraming mga nangungunang mangangaso ang nagtipon-tipon. Isa sa mga tagapagbalita ang nagsasabi na ang kanilang layunin ay bisitahin si Aslan, na nasa unang pwesto sa kanila. Ang mga mamamahayag at mga manunood sa paligid ay agad na nag-flash ng kanilang mga kamera nang makita nilang lumabas si Aslan. Ang lahat ng atensyon ay napapatingin sa mga pintuan ng pasukan habang hinihintay nilang pumasok ang pinakamagaling na hunter. Ang numero unong mangangaso sa mundo ay hindi kung ano ang inaasahan mo. Ang tao ay walang iba kundi isang tunay na payaso na puno ng make-up, at mukhang ayaw din siya ng circus. Sa kahit anong paraan, pinapakita niya ang kanyang presensya, at ang spotlight ay nasa paligid niya. Sa tahanan ng ating bayani, hindi makapaniwala ang kanyang ina kung gaano siya kagwapo. Habang inaayos ang kanyang korbata, hindi inisip ni Daesung na magiging sobrang excited ang kanyang ina para sa okasyong iyon. Tinawag ni Jisuo ang kanyang ina at nagreklamo na hindi niya mahanap ang damit na ibinigay sa kanya ni Soyeon. Habang papunta ang ina para tumulong, nag-vibrate ang telepono ni Daesung.
Sinasagot niya ang tawag mula kay Chano, na nagsasabi sa kanya na handa na ang kotse at dapat siyang bumaba kasama ang kanyang ina. Sa venue ng Federation Conference, ang mga bandila sa paligid ay pininturahan ng mga mukha ng iba't ibang S-Class Hunters, kasama na ang ating bayani. Sinimulan ni Young Chul ang kanyang stream at ipinaalam sa kanyang mga manunood na naroroon siya sa venue kung saan nagtitipon ang mga pinakamahusay na hunter mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinapangako niyang ibibigay sa kanila ang pinakamagandang tanawin ng kaganapan na higit pa sa sinuman. Sa loob ng venue, ang mga mangangaso ay nakaupo kasama ang kanilang mga miyembro ng pamilya at naghihintay na tawagin. Ang ating bayani ay nakaupo kasama ang kanyang ina at si Chano, ngunit mukhang hindi na siya makapaghintay na umalis. Isa sa mga mangangaso, nakasuot ng itim na suit, ay tumingin sa pangunahing tauhan at nagtataka kung siya ba ang daysang na narinig niya. Isang lalaki mula sa World Hunter Association ang umakyat sa entablado at ipinakilala ang sarili bilang Michael Jiang. Sinabi niya sa lahat na siya ang magiging host para sa pagpupulong. Pagkatapos, tinanggap ni Jiang si Pangulong Li Kangchiwan upang isagawa ang seremonya ng pagbibigay ng medalya. Namamangha ang pamilya ni Daesung nang makita ang Pangulo, at nagtataka ang kanyang kapatid kung personal bang ibibigay ni Kangchiwan ang medalya sa kanyang kapatid. Habang pumapalakpak ang mga tao para sa Pangulo, tinawag ni Jiang si Daesung na umakyat sa entablado. Sana ay magtiwala ang pamilya ng ating bayani na palakpakan siya at ikahiya ang kawawang lalaki habang papalapit siya sa entablado. Pagdating niya roon, formal na iginawad ni Kangchiwan ang medalya sa kanya at hiniling sa bayani na protektahan ang Korea. Nalilito si Daesung, ngunit sinabi ng Pangulo na ipagpatuloy niya ang ginagawa niya dati. Pagkatapos noon, pareho silang tumayo para magpakuha ng litrato, habang patuloy na pumapalakpak ang mga tao. Sa kabila nito, pakiramdam pa rin ni Daesung na parang may kwelyo ng aso sa kanyang leeg. Sa kabilang banda, labis na ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya at ang tagumpay na kanyang nakamit. Si Yang Chil ay umiiyak ng mga luha ng kaligayahan sa hindi maipaliwanag na dahilan at binibigyan ang kanyang mga taga-subaybay ng magandang tanawin. Habang naglalakad pabalik ang ating bayani sa kanyang upuan, patuloy ang mga kamera sa pag-flash sa kanya, at patuloy ang palakpakan. Pinigilan siya ng mukhang nakakatakot na si Aslan, na binabati siya sa kanyang award. Gayunpaman, wala talagang ideya si Daesung kung sino ang payaso at tinanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ni Aslan ang kanyang sarili sa isang kakaibang estilo, na lalo pang nagpapakita na siya'y kakaiba. Inaasahan niyang mamangha ang bida, pero umalis lang si Daesung para umiwas sa kanya. Biglang nagbibip ang wristwatch ni Aslan ng maliwanag na pulang kulay. Ang isa pang mangangaso na may itim na buhok ay tumayo ng may kagipitan at sinabi kay Daesung na may lumitaw na S-Class na dungeon sa Tokyo. Pero hindi lang doon. Lahat ng ibang mga mangangaso ay nahulog sa matinding takot nang makatanggap sila ng mga abiso tungkol sa paglitaw ng mga S-rank na pintuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Jiang ay lubos na naguguluhan sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Si Ki-hong ay umakyat sa entablado at sinabi sa kanya ang nangyayari sa buong mundo. Dahil dito, iminungkahi niyang itigil ang pagpupulong ng federasyon. Si Daesung, na may likas na katatagan, ay tila siya lamang ang kalmado sa buong silid. Habang nalulumbay sa kanyang mga iniisip, nagtataka siya kung gumagalaw na ang Hunts Group. Pumapasok siya sa mundo ng Pantheon, kung saan siya ay sinalubong ng kanyang diwata. Sinabi niya sa diwata na buksan ang langit na tindahan. Ang gintong tindahan na may mga natatanging bagay ay lumitaw sa harap ni Daesung. Agad niyang binili ang journal ng hinaharap, at nagsimula itong magsulat tungkol sa mga kaganapang magaganap sa lalong madaling panahon. Habang sumusulat ang journal, tinanong niya kung bakit ang Korea ay hindi kasama sa lahat ng mga lugar kung saan lumitaw ang mga pintuan sa buong mundo. Nagtataka siya kung sinusubukan siyang iwasan ng kanyang mga kaaway. Ang eksena ay lumipat sa mga kalye ng Estados Unidos ng Amerika. Doon, abala ang mga kalsada, at ang mga mamamayan ay abala sa kanilang mapayapang araw. Biglang may lumitaw na halimaw, na nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao sa paligid. Habang ang nakasisindak na halimaw ay nakatingin sa mga tao, mabilis silang nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad para sa kanila, dumating pa ang higit pang mga nakakatakot na halimaw, humaharang sa kanilang pagtakas. Ang mga tao ay nananalangin sa Diyos na iligtas ang kanilang buhay, ngunit tila walang pag-asa habang mas marami pang mga halimaw ang bumabagsak mula sa pintuan sa langit. Sa lungsod ng Tokyo, nagaganap na ang pagkawasak at kaguluhan.
Isang kawon ng mga halimaw na lobo ang nakita na tumatakbo sa mga kalye at nagdudulot ng pagkawasak. Isang mangangaso ang nagdala sa mga halimaw sa isang lugar ng pagsalakay, kung saan siya ay nagbigay senyales sa kanyang kapareha na pasabugan ang lugar. Isang pagsabog ang nangyari, na nagdulot ng asol na usok na pumuno sa paligid. Habang nahuhulog ang mga halimaw sa usok, sumisid ang mangangaso at nagbigay ng senyales na simula na ang pangangaso. Ang ilang iba pang mga mangangaso na nakasuot ng ninja attire ay sumali sa kanya at nagsimulang atakihin ang mga halimaw. Nakuha nila ang isa sa mga halimaw, pero isang lobo ang nakaramdam kung saan nagmumula ang mga atake at mabilis na tumalon sa ere. Tumalon ito mula sa mga gusali at umabot sa bubungan kung saan naroon ang mga mangangaso. Isang kawawang lalaki ang malapit ng lamunin, ngunit may isang nasasakupan na lumitaw at ginamit ang kanyang espada upang lipulin ang halimaw. Ang naputol na ulo ng wolf ay lumipad sa tabi ng halos namatay na mangangaso habang siya ay naguguluhan pa. Pagkatapos noon, pinasalamatan ng binata ang kanyang kapitan na si Tetsuka sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tumingin si Tetsuka sa pintuan sa langit at nag-aalala dahil kung patuloy na lalabas ang mga halimaw, mawawasak ang lungsod. Sa Washington, ang lungsod ay nasa guho, at ang mga mangangaso ay lubos na natalo. Isang nahihirapang mangangaso ang sumusubok na gumapang patungo sa kaligtasan, ngunit may isang troll na tumapak sa kanya, pinipiga ang kanyang katawan sa proseso. Habang nagdiriwang ang halimaw sa kanyang tagumpay, bigla itong nahati sa gitna ng isa pang mangangaso na may hawak na mga photon blades. Isa sa kanila ang nagmungkahi na umatras sila at sumama kay Aslan upang subukang salakayin ang mga halimaw. Ang commander ay sumigaw para sa lahat na bumalik sa Philadelphia. Samantala, sa punong tanggapan ng Hunter Association, pinapanood ng branch manager ang lahat ng kaguluhan na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Napansin niya na ang South Korea ay hindi pa rin naapektuhan ng maraming gate fractures na lumitaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi ng kanyang katulong na may mga ibang bansa na humihingi ng tulong mula sa Korea dahil hindi sila naapektuhan ng suliranin. Mahigpit ang sitwasyon para sa manager dahil nagtataka siya kung paano niya haharapin ang mga bagay kung biglang may lumitaw na gate sa Korea. Nagtataka siya kung ang pagpapadala ng mga lokal na mangangaso ay isang makatwirang opsyon. Tinawag niya ang babae na si Kim Ahang at tinanong kung kumusta na ang mga S-class hunters na dumalo sa komperensya. Sinabi niya sa kanya na sina Tetsuka ng Japan at Cheon Yang-woo ng China ay sumali na sa labanan sa pamamagitan ng eroplano. Ang natitirang mga Amerikanong at Europeo na mangangaso ay malapit nang sumali sa labanan. Nagsimula nang tumunog ang telepono ng manager at nakita niyang si Chan Ho ang tumatawag sa kanya. Nang sagutin niya, sinabi ng pinuno ng angkan na ipunan ang lahat ng S-class hunters para sa isang pulong kasama ang angkan ng Daesung. Samantala, makikita si Aslan na naglalakad sa isang random na kalye habang ang kanyang bansa ay nasa krisis. Ang asal ni Aslan ay tipikal na asal ng isang payaso. Kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng litrato at sinabi na nasa Bakshan Hanok Village siya. Dalawang lalaking naglalakad sa tabi ay napansin siya at nagtataka kung bakit hindi siya tumutulong kay Amerika sa mga sandaling iyon. Humarap si Aslan sa kanila at humiling na kunan siya ng litrato. Sumang-ayon ang dalawang lalaki at pinasalamatan niya sila ng may nakakatakot na ngiti. Ang eksena ay lumipat sa gusali ng angkan ng Daesung at nakita natin ang lahat ng S-rank hunters na nagtipon-tipon upang makinig sa ating bayani. Si Daesung ang namuno sa pamamagitan ng pagbubukas ng talakayan kung paano nila haharapin ang grupo ni Han. Hindi naiintindihan ni Chan Ho kung ano ang ibig sabihin ng bayani sa muling pagkabuhay ng Titan. Nagtataka rin ang branch manager kung ang mga alien ang mga taong lumikha ng mga pira-pirasong gate. Ipinaliwanag ni Daesung na ang gate ay isang altar mismo at ang mga tao ay ginagamit bilang mga sakripisyo dito. Upang makumpirma ang lahat ng sinabi, tinanong ni Changsik kung mabubuhay muli ang Titan kapag kumpleto na ang bilang ng mga sakripisyo. Gayunpaman, sumingit si Heran at sinabi na makakatulong lamang sila sa isang bansa sa pinakamarami dahil sa tagal ng paglalakbay. Ipinatong ni Han Yu ang gate cube sa mesa, ipinapakita ito sa lahat. Sinabi ni Dong Chul na ang kubo ay kahawig ng Absolute Protector. Ipinaliwanag ni Han Yu na nag-research siya tungkol sa cube kasama si Dr. Dong Hyuk. Sa kanilang mga pagsusuri, matagumpay nilang na-transform ang kubo sa isang teleportation device na kayang maglakbay sa pagitan ng mga kontinente sa Earth. Sabi niya na si Jun Young ay kasalukuyang naglalakbay at naglalagay ng iba't ibang mga cube sa mga pangunahing lokasyon.
Nagsimula si Dong Chul na magreklamo tulad ng isang batang paslit dahil pakiramdam niya ay dapat silang lumabas at makipaglaban sa mga halimaw sa halip na dumalo sa isang pulong. Iminungkahi ni Heran na maglakbay sila kasama ang mga elite hunter ng bawat clan, pero sinabi ni Hanyu na hindi pa kayang ilipat ng teleportation cube ang malaking bilang ng tao. Hindi nakikita ng branch manager kung paano ito makakatulong sa kanilang sitwasyon. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang sabihin ni Desang na lahat ng tao sa silid ay lilipat kasama niya. Sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanya na magiging masama para sa kanila kung may lumabas na gate fracture sa South Korea. Ang bida ay tumingin sa system window, na nagpapakita sa kanya ng mga detalye ng Wraith Swap ability. Sa madaling salita, pinapayagan siyang magpalitan ng posisyon sa pagitan ng isang Wraith at ng tagapagcast. Naalala ng pinuno ng angkan kung paano nagpakita ang kanyang kaibigan sa research center na may natatanging kakayahan. Ipinaliwanag ni Desang na madali niyang maipapadala si Chanho sa problemadong lugar at maibabalik ito gamit ang kakayahang ito. Ang lahat ng mga mangangaso ay namangha dito at hindi makapaniwala kung gaano kalakas ang taong ito. Dahil ang usaping ito ay may kinalaman sa parehong internasyonal na tulong at pambansang kaligtasan, sa tingin ng branch manager ay kayang patayin ni Desang ang 2 ibon sa isang bato. Sinabi niya sa pangunahing tauhan na simulan na ang operasyon. Naghahanda si Desang na umalis kasama ang lahat, ngunit pinutol siya ni Soyeon. Sa halip na magsabi ng mahalaga, ang nakakainis na bata ay nagmungkahi na mag-isip sila ng cool na pangalan ng grupo tulad ng Avengers. Hinihina siya ni Hyrin dahil sa pag-iisip ng napakabodong bagay sa isang mahalagang pagpupulong. Nagpasya si Desang na bigyang kasiyahan ang kanyang katulong, at sinabi niya rito na banggitin ang pangalan na naiisip niya. Inisip niya ang pangalang K-Cats. Mananatiling tahimik si Choyong tungkol dito, pero sa tingin niya cute ang pangalan. Ang lahat ay nananatiling tahimik. Sumang-ayon si Desang sa Hangul na pangalan para makaalis na sila agad. Ang eksena ay lumilipat sa lalawigan ng Shandong sa China. Doon, isang hukbo ng mga nakakatakot na minotaur ang makikita na naglalakad sa mga kalye. Isang grupo ng mga mangangaso ang bumuo ng isang hadlang at naghanda na magpapaputok sa mga halimaw. Sa senyales, ang mga palaso ay pinakawalan at lumipad sa kalangitan, at bumuhos sila sa mga halimaw. Sa kabila ng mga palaso na tumama sa kanila, sumugod ang mga minotaur hanggang sa makatagpo nila ang mga nangungunang mangangaso. Ang mga batang mangangaso ay kinakabahan na harapin ang mga nakakatakot na halimaw. Sinusubukan nilang pataasin ang kanilang moral sa pamamagitan ng pagsisigaw sa mga halimaw na lumapit sa kanila. Nagsimula ang labanan nang ang mga mangangaso ay pinapadapo sa hangin na parang mga insekto. Habang ang isang minotaur ay malapit ng putulin ang ulo ng isang sundalo sa harap nito, isang babaeng mangangaso ang tumalon sa kanilang mga ulo at nagpakita. Ginamit niya ang kakayahang kilala bilang Heavenly Dragon's form upang sabay-sabay na pabagsakin ang maraming halimaw. Habang Nagel ilinaw ang alikabok, sinabi niya sa mga mandirigma na tumayo ng matatag para sa kanilang bansa. Kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga armas at sinundan si Leader Cheon. Sa parehong oras, patuloy na sumasalakay ang kawon ng mga minotaur sa kanila. Pinapanood ni Jinrong ang labanan mula sa punong tanggapan ng Asosasyon ng China, at nagtataka siya kung ito na ba ang katapusan ng kanyang mahal na bansa. Pumasok ang pinuno ng departamento na kilala bilang Jinlong upang bigyan siya ng balita. Sinabi niya sa kanya na susuportahan sila ng Korea ng 7S rank na mga mangangaso, basta't matugunan ang ilang kondisyon. Mula sa liham, nakita niya na humihiling ang Korea ng pagmamay-ari sa lahat ng mga byproduct at ether cores mula sa mga natalong halimaw. Kung susundin ng mga bansa ang kanilang kahilingan, agad silang susuportahan. Sa punong tanggapan ng Korean Association, tumatanggap ang branch manager ng mga ulat tungkol sa iba't ibang bansa na tumanggap sa kanilang mga kondisyon. Sinabi ng lalaki kay Ayang na ipasa ang impormasyon sa bagong nabuo na K-Hunters. Mukhang napakabobo ng pangalang K-Cats para gamitin ng formal. Sa China, ang mga kalye ay nasa guho at ang mga patay na mangangaso ay makikita kahit saan. Nagawa ng mga minotaur na patayin ang karamihan sa kanila, ngunit pinaaalalahanan ni Yang Wul na siya'y buhay at humihinga pa. Sinalakay nila siya, at inihanda niya ang sarili gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanya. Bigla, ang halimaw ay nawasak sa kanyang harapan, at nakita niyang dumating ang mga mangangaso mula Korea upang tumulong. Tumingin si Daesung sa gate at napansin ang kawon ng mga halimaw na umaagos palabas. Gumamit si Harry ng kanyang mga kasanayan sa pagpapagaling kay Yang Wul, habang mabilis na lumagpas si Changsik sa kanya upang labanan ang mga halimaw.
Sinabi niya sa Chinese hunter na magpahinga at hayaan silang hawakan ang mga bagay-bagay sa ngayon. Ang mga Koreanong mangangaso ay nagsimulang ipakita ang kanilang magagandang kakayahan. Ginagamit ni Seon ang kanyang kakayahan na gawing malagkit na pandikit ang lupa, nahuhuli ang mga halimaw. Ginagamit ni Cho Young ang kanyang mga magic bullets upang i-freeze ang mga minotaur, habang si Changsik naman ay pinapadaan ang kanyang mga blades sa kanila. Pumasok si Dongchul na may dalang bagyong kidlat at tuluyang winasak ang mga halimaw gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihang mapanira. Sa pagkatalo ng karamihan sa mga halimaw, ginamit ni Hanul ang kanyang mga robot na gagamba upang anihin ang kanilang mga Aether Core at ilagay ang mga ito sa isang lalagyan. Sa ganitong paraan, maaari nilang lutasin ang supply ng Aether Core sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ito sa lugar. Biglang may sumabog sa likuran niya, at nakita niya ang S-Class Minotaur King, Yunos. Ang malalaking apoy sa nakakatakot na aura ng halimaw ay sapat na upang takutin sina Changsik at Dongchul. Ipinukpok ni Yunos ang kanyang palako sa lupa, na nagdulot ng landas ng apoy patungo sa dalawang mangangaso. Pagkatapos, itinaas ni Herin ang kanyang kalasag upang protektahan ang lahat mula sa atake. Pinasalamatan siya ng dalawang mangangaso dahil kung hindi sila mabilis na kumilos, tiyak na sila'y mapapahamak. Sinabi ni Herin sa kanila na maghanda para sa isang pag-atake. Gayunpaman, iminungkahi ni Yang Wol na umatras sila dahil ang halimaw ang may kagagawa ng paglipol sa kanyang buong unit. Ang Mama Meryl na Chino ay nagulat nang makita ang ating bayani na huminto, handang harapin ang halimaw mag-isa. Pinagtatawanan ni Daesung ang Minotaur, na lalong nagpalaki ng pagkamangha ni Yang Wol. Sa isang kisap mata, tumakbo siya patungo sa halimaw at ginamit ang kanyang mga apoy upang umatake. Madaling sinipsip ni Yunos ang mga apoy at sinabi kay Daesung na walang silbi ang kanyang mga pag-atake ng apoy. Sa isang iglap, sinampal niya ang pangunahing tauhan, na nagpadala sa kanya sa isang malapit na gusali. Ang halimaw ay nagmamayabang na siya ang pinuno ng mga demonyong hayop, at tinatawag ang ating bayani na isang walang kwentang insekto. Sinubukan ni Choyong na tumulong sa pamamagitan ng pagbaril ng kanyang mga magic bullet, ngunit hindi nakalusot ang mga bala sa apoy. Isang nakabibinging takot ang bumabalot sa kanya nang makita niyang walang silbi ang kanyang mga atake. Patuloy ang pagwasak ng halimaw, ngunit inilipat ni Daesung ang kanyang sarili at ang halimaw sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Dongchul kung ano ang nangyari kay Changsik, na lubos na naguguluhan. Si Yunos ay nasa isang banyagang lupain kasama ang Demon King. Ang system window ay nagpakita na ang Demon King ay maaari nang ilabas ang kanyang buong mana doon. Hindi maintindihan ni Daesung kung paano siya pinapahirapan ng ganitong kalakas na kaaway. Sa isang swing ng kanyang espada, naglalabas siya ng itim na apoy na yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang kinaroroonan. Si Yunos ay ganap na naglaho sa mga apoy na ito, na hindi niya kayang lunukon. Pagkatapos ng laban, nakakuha ang Demon King ng S-Rank Aether Core. Sinabi ng sistema na alisin niya ang Taker na nag-iipon ng mga kaluluwa sa altar. Habang tinitingnan ang screen, nagtataka ang bida kung kailangan ba niyang gastusin ang lahat ng kanyang puntos para ma-unlock ang Demon God bago muling mabuhay ang Titan. Samantala, sa Gate Fracture, tila isa sa mga Chinese hunters ang nangangalap ng mga kaluluwa. Sinasabi niya na ito ang kanyang unang pagkakataon at naniniwala siyang makakamit niya ang walang hanggang buhay pagkatapos matapos ang proseso. Biglang sinaksak ng isang talam ang kanyang dibdib ng ating bayani, na pagkatapos ay tinanong ang Taker kung ano ang inaasahan niyang makamit. Sa kanyang huling sandali, humihiling siya sa Titan na tanggapin ang sakripisyo. Naramdaman ni Daesung ang isang makapangyarihang bagay at mabilis na umatras. Pagkatapos, nakita niya ang isang higanteng kamay na lumalabas mula sa gate upang kunin ang mga handog. Biglang nakita ni Daesung ang kanyang sarili sa isang napadilim na espasyo. Hinawakan ng kamay ng Titan ang mga alay ng kaluluwa at naglaho sa dilim. Gusto ng pangunahing tauhan na makipag-usap sa Titan, kaya pinagsasaksak niya ang espasyo sa tabi ng Taker. Ngunit siya ay nagulat nang makita niyang walang epekto ang kanyang mga atake. Muling lumitaw ang kamay ng Titan at ipinagkaloob ang kapangyarihan sa taksil na Chino. Matapos matanggap ng Taker ang mga kapangyarihan at mahulog ang platito ng alay sa sahig, nakita ng ating bayani ang kanyang sarili na nasa lungsod muli. Nagtataka siya kung nagpalitan ba ng mga domain nang tanggapin ng Titan ang alay. Gayunpaman, nakita niya na ang Tridor ay nagbago na sa isang supernatural na nilalang. Pagkatapos, tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na isang piraso ng Titan at tinawag ang pangunahing tauhan na isang kaawa-awang uod.
Ang halimaw ay nagmamadaling sumugod upang tumama, ngunit agad na nakaiwas si Daesung bago pa man makakonekta ang atake. Tumabas ang Demon King sa tabi ng halimaw at pinagsasapak ang mukha ng lalaki sa lupa. Nagsimula siyang magbigay ng sunod-sunod na suntok sa lalaki para mapatahimik siya. Pagkatapos niyang tapusin ang pagbugbog sa traidor, ang mukha ng kawawang lalaki ay parang namamagang pigsa. Sa kabila ng natamo niyang pinakamalupit na sapantaha, naniniwala ang Taksil na kung mamamatay siya, makakasama siya ng Titan at mabubuhay na muli. Kinayla siya ni Daesung sa buhok at tinanong kung balak ba niyang bumalik sa Titan. Gayunpaman, may iba siyang naiisip na lugar para sa isang walang silbi at masamang tao. Biglang nakita ng Traidor ang sarili na nakatali sa isang mesa sa silid ng pagpapahirap sa impyerno. Ang tagapagpatupad ng parusa sa silid ay malapit ng palayasin ang walang katapusang pagdurusa sa kawawang lalaki. Sa lungsod, nagkikita sina Soyeon at ang iba pang mga mangangaso kasama ang Demon King. Sinabi ni Choi Young sa kanya na naasikaso na ang sitwasyon. Sa kabila ng buhay pa ang ating bayani, pinatunayan ni Dong Chol kay Changsik kung bakit hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang pinakamagaling na manghuhuli sa Korea ay ngayon nakikita kung sino talaga ang tunay na halimaw sa lahat ng kaguluhang ito. Namangha rin si Yang Woo nang makita niyang inalagaan ni Daesung ang S-class na halimaw mag-isa. Sinusubukan ni Haren na tingnan kung may mga sugat ang ating bayani, ngunit sinusubukan ni Soyeon na ilayo siya mula sa tanging lalaki sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, tinawag ni Daesung ang lahat at sinabi na siya ang bahala sa gate boss habang ang iba naman ay tatutok sa pag-rescue sa mga hunter. Hindi makapaniwala ang mga mangangaso sa kanilang narinig, at nagtataka sila kung talagang balak niyang harapin ang boss mag-isa. Sa kabilang banda, determinado ang pangunahing tauhan na pigilan ang muling pagkabuhay ng Titan. Pagkatapos, nakita natin si Yang Chol na kausap ang kanyang mga manunood, at sinabi niya na may malaking balita siya para sa kanila. Habang nagkiklik siya ng mouse, sinabi niya sa kanila na malaking impormasyon ito na nakuha niya mula sa Daesung clan. Pagkatapos ay in-upload niya ang mga eksena ng laban mula sa labanan sa China, at lahat ng mga manunood ay nagulat. Sinabi niya sa kanila na ang mga mangangaso ay isang bagong nabuo na grupo na ginawa upang tulungan ang ibang mga bansa. Sinabi rin ni Yang Chol sa kanila na nakuha niya lahat ng impormasyong ito mula kay Chano. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang news channel na nagsasalita tungkol sa kung paano nalinas ng mga K-hunters ang mga pintuan sa China at India. Ayon sa balita, papunta na ang grupo sa Europa. Ang eksena ay lumilipat sa madilim na silungan na matatagpuan sa loob ng isang gate. Nasa lugar ang mga tropang militar at nag-oorganisa ng kanilang sarili. Pumasok si Aslan sa portal at sinalubong siya ng ilang sundalo. Isa sa mga lalaki ang lumapit sa kanya, at tinanong niya ang lokasyon ng kanyang kapatid. Sa loob ng isa sa mga tolda, may isang masked party kasama ang mga miyembro ng asosasyon. May isang sundalo na pumunta upang ipaalam kay Darren ang presensya ng kanyang kapatid, na labis siyang nagulat nang marinig. Si Aslan ay nag-e-enjoy sa isang basong alak habang kinamumuhian ang itsura ng nakakatakot na dimensyon na kinaroroonan niya. Lumapit si Darren sa kanyang kapatid, at sinabi ng pinakamagaling na mangangaso sa mundo na magkakaproblema sila kung hindi sila aalis kaagad. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa lungsod ng Tokyo, ang buong lugar ay magulo at wasak. Makikita ang mga patay na mangangaso na nakabaon sa mga guho ng mga nasirang gusali. Si Tetsuka at ang kanyang unit ng labanan ay sinusubukang pigilan ang huling linya ng depensa laban sa mga halimaw. Inutusan niya ang vanguard na hawakan ang likurang linya habang ang lahat ay umatras sa ikatlong linya ng depensa. Mabilis na kumilos ang mga mangangaso habang binubuhat ang kanilang mga sugatang kasama patungo sa kaligtasan. Ang kapitan ay nananatili sa kanyang pwesto, handang ailay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasama, at wala nang ibang pagpipilian ang iba kundi iwanan ang kanilang kapitan. Pagkatapos, nilapitan ni Karina ang mataas na pari at sinabi sa kanya na ang altar na kanilang itinayo ay mabilis na bumabagsak, at ang hari ng mga demonyo ay kumikilos na. Nagngangalit ang mga mata ni Ramesh nang marinig ang tungkol sa hari ng mga demonyo. Sinabi rin ng obispo sa kanya na ang dimensional altar ay naging isang spatial teleportation altar. Sinabi ng mataas na pari sa kanya na ipadala ang timog na obispo, si Azar, sa dimensional altar, na hindi pa bumabagsak, upang makabili ng oras para sa Titan. Samantala, sa Tokyo, ang mga mangangaso mula sa Japan ay desperadong tumatakbo para sa kanilang buhay.
Isang babaeng mangangaso na may dalang sugatang kasama ang kanyang kaibigan ay nahulog sa matinding kawalang pag-asa nang makita niyang may gate na lumitaw sa harap niya. Sa kabutihang palad, lumabas ang mga mangangaso mula sa Korea, ngunit tila sila'y nahihirapan sa matinding pagkahilo. Mukhang hindi gaanong maayos ang biyahe ng teleportation. Si Soyeon ay tuluyan ng nawala ng bait, at sinusubukan ni Choyoung na sabihan siyang magpakatino. Habang lahat sila ay sinusubukang kalmayan ang sarili, si Daesung lamang ang hindi naapektuhan. Nagtataka siya kung dapat ba siyang gumawa ng bagong auto-hunting deck matapos makita kung gaano kaina ang kanyang mga kapwa mangangaso. Sa kabilang banda, nagulat ang Japanese hunter nang makita ang ating bayani at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng balita sa kanyang earpiece, sinasabing ang mga K-hunters ay magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng teleportation gate. Agad siyang tumakbo kay Daesung at mapagpakumbabang humiling na iligtas nito ang kanyang kapitan. Gayunpaman, nagsasalita siya ng Hapon, kaya hindi siya maintindihan ng pangunahing tauhan. Isinali ni Soyeon ang mga salita para sa kanya at sinabi na buksan ang kanyang device para sa pagsasalin. Matapos matanggap ang kahilingan, mabilis na nag-teleport ang ating bayani upang hanapin si Tetsuka. Seyon pagkatapos ay tinitiyak sa babae na malakas si Daesung at kayang iligtas ang kanyang kapitan. Habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata, mapagpakumbabang pinasalamatan siya ng dalaga. Sa labanan, isang dukhang mangangaso ang nahuli sa bibig ng isang halimaw na lobo, at siya ay nilamon sa loob ng ilang segundo. Si Tetsuka ay labis na pagod dahil ang kanyang aura ay labis na nauubos. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Ang mga halimaw ay lumalapit sa kanya at naghahanda ng gawing pagkain siya. Habang pinipikit ng mangangaso ang kanyang mga mata at tinatanggap ang pagkatalo, nagmadali ang mga halimaw na lamunin siya. Sa isang mabilis na pangyayari, bigla silang napugutan ng ulo mula sa kanilang mga katawan. Nawawala ng boses si Tetsuka nang makita niyang nakatayo si Daesung sa ibabaw niya na may nakakatakot na aura. Gayunpaman, mukhang labis siyang natatakot nang makita ang hari ng mga demonyo. Tinanong siya ng ating bayani kung ayos lang siya, pero sira ang aparato ng tagasali ng mangangaso, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi. Pagkatapos ay may nakita siyang delikado at sumigaw kay Daesung na mag-ingat. Ang bida ay lumingon pabalik at nakita ang isang tren na bumabagsak ng diretso sa kanila. Bumangga ito at nagdulot ng malaking pagsabog sa pagtama. Pero si Daesung at Tetsuka ay walang anuman. Gayunpaman, isang berdeng bola ang tumalon mula sa usok at tumama ng diretso sa protagonista. Ang ating bida ay sinipa ang berdeng bola palayo sa kalangitan. Ang bola ay bumukas at nahayag na ito ay ang timog na obispo. Agad na napagtanto ng MC na ang kaaway ay mula sa ibang mundo. Sinalubong niya ang kanyang sarili pataas upang atakihin ang obispo, na handa ring magbigay ng suntok. Nagbanggaan ang dalawang mandirigma, na nagdulot ng malaking pagsabog sa kalangitan. Tetsuka ay nagtakip sa kanyang sarili mula sa usok, at nang binuksan niya ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala na ang dalawang mandirigma ay ganap na walang sugat. Inamin ng bida na si Azar ay isang napakalakas na kalaban. Pinalaki ng obispo ang laki ng kanyang ulo at matutulis ng ngipin habang pinag-uusapan kung gaano niya gustong kumain at uminom. Anong nakakadiring tamad? Sinubukan ng MC na lumipat sa ibang domain pero imposible dahil sa mga nakabibinging calorie ng obispo. Habang si Daesung ay naguguluhan pa rin sa nangyayari, nilamon ng obispo ang kanyang katawan at nilunok siya ng isang subo. Nahulog sa isang masalimuot na sitwasyon, nalilito si Tetsuka kung anong hakbang ang dapat gawin. Tumingin si Azar sa kanya at nagpapaputok ng sinag mula sa kanyang bibig, pero hindi niya tinamaan ang target dahil sinusubukan din niyang pigilan ang ating bayani. Ang babaeng mangangaso na nakita natin kanina ay nagmadaling pumunta sa eksena upang hanapin si Tetsuka. Sumisigaw siya ng pangalan niya ng ilang sandali hanggang tawagin siya mula sa likuran. Tetsuka ay nag-e-enjoy sa isang lata ng soda habang sinasabi kay Masaki na sinigurado niyang bayaran ito. Pagkatapos ay nagulat siya sa ibang mga mangangaso, at hindi makapaniwala si Soyeon na nak-ain ang kanyang guro. Hindi sigurado ang kapitan kung buhay pa o patay na si Daesung. Kinumpirma niya kay Hanol na kinain ng bishop ng Han ang bida at naglaho ng walang bakas. Iminungkahi ni Changsik na maghiwalay sila at hanapin ang obispo, pero sinabi ni Haren na delikado iyon para sa kanila. Gayunpaman, kumpiyansa si Soyeon na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap nito. Sa kanlurang bahagi ng kanlungan, nag-e-enjoy si Darren ng isang bote ng alak kasama ang kanyang kapatid.
Tinanong ni Aslan ang kanyang kapatid kung nagulat siya sa S-Rank Corps pero hindi naman nagulat si Darren dito. Sinabi ng Pangulo sa kanyang kapatid na hindi niya tunay na nauunawaan ang kapangyarihan ng mga dayuhan ng Han. Sigurado siya na kahit si Daesung ay hindi makakapigil sa kanila sa kanilang mga balak. Tumayo si Aslan upang umalis at pinaalalahanan ang kanyang kapatid na siya ay nagbigay babala. Ngunit siniguro ni Darren na wala silang dapat ipag-alala dahil ang kanilang mga plano ay isa sa katuparan. Sa Tokyo, inilabas ni Soyeon ang manika ni Chucky, na hindi masyadong masaya sa pagtawag sa kanya ng kanyang amo. Sinabi niya sa pangit na laruan na nawala ang kanyang ama, pero hindi pa rin nag-aalala si Chucky. Kahit sina Changsik at Dongchul ay hindi na matiis ang nakakainis na ugali ng pangit na bagay. Gayunpaman, nagtataka si Chucky kung sino ang magiging baliw na kidnapin ang Demon King. Bigla siyang huminto nang maramdaman ang galit ng bida. Ang mga mangangaso ay makakakita o makakaramdam ng kahit ano, kaya itinuturo ni Chucky ang direksyon ng ating bayani. Tinanong ni Han-ul kung ano ang nandoon, at sinabi ni Tetsuka na iyon ay bundok Fuji. Ang mga mangangaso ay umakyat sa bundok hanggang sa marating nila ang tuktok. Itinuro ni Chucky ang isang butas kung saan nararamdaman niya ang galit ng Demon King. Sa kanilang gulat, ang pangit na manika ay tumalon pababa ng walang pag-aalinlangan. Ang iba ay sobrang natatakot na tumalon dahil hindi nila makita ang dulo nito, pero nagtataka si Tetsuka kung bakit may ganitong bunganga sa bundok. Pagkatapos ay nagpapaputok si Choyong ng signal flare, na pinansin ng tatlong iba pang mangangaso. Sa tiyan ni Azar, sinusubukan ng bida na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw, ngunit tila ito'y nakatali. Ang mga asido ng tiyan ay dahan-daang dumadaloy, nagpapalala sa kanyang kalagayan. Naglabas siya ng malaking alon ng mana upang itulak pabalik ang asido at protektahan ang sarili. Samantala, ang Southern Bishop ay nagmumuni-muni at sinusubukang pigilan ang kapangyarihan ng ating bayani. Ang manika ay natagpuan ng obispo na nalulumbay sa pagmumuni-muni. Changsik at Dongchul ay nag-iisip kung sino ang dapat mauna at magbigay ng unang suntok. Gayunpaman, sumugod si Chucky na parang tanga, ipinakilala ang sarili sa obispo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na saksakin ang obispo, hindi siya nakapag-iwan ng kahit isang gasgas dito. Nang mapansin ni Azar na siya ay isang sinumpang manika, mabilis na kinuha ni Dongchul si Chucky, habang si Changsik ay umatake ng may bilis ng kidlat. Sa kasamaang palad, nakita nila na pareho nilang atake ay hindi epektibo laban sa obispo. Tumayo ang obispo para labanan sila, pero kahit anong ginagawa ng Demon King sa loob niya ay nagpapasuka sa kanya. Nang siya ay sumuka, maraming mga bola ng apoy ang lumabas mula sa kanyang bibig. Habang tumatakbo ang mga mangangaso, napansin ni Dongchul na ang atake ay katulad ng aura skill ni Daesung. Nang sumabog ang pagsabog, sumingit si Changsik upang makapagbigay ng nakamamatay na suntok sa obispo, ngunit binuka ni Azar ang kanyang bibig upang lunukan ang mangangaso. Bago pa man makain ang pangunahing mangangaso, nailigtas siya ni Dongchul sa huling sandali. Nang mawala na ang dalawang mangangaso, dumating si Choyong at nagsimulang magpapaputok ng kanyang mga magic bullet. Habang nagsisimulang magyelo ang mga bala sa mga paa ni Azar, bumalik si Dongchul gamit ang kanyang mga kapangyarihang kidlat at naghatid ng nakamamatay na atake sa obispo. Gayunpaman, nagdulot ito sa obispo na buksan ang kanyang bibig at magsimulang magpukol ng asido. Bago pa man sila maabot ng asido, inilabas ni Herin ang kanyang kalasag at pinrotektahan sila. Habang pinoprotektahan niya ang lahat, tumakbo si Soyeon palabas upang umatake. Sinubukan nilang tawagin siya pabalik, pero determinado siyang makuha muli ang kanyang guro. Sinaksak niya ang ulo ng kanyang voodoo doll sa pagtatangkang patayin agad ang obispo, ngunit sinabi ng sistema na papalitan ang kakayahang iyon ng isa na tinatawag na feint kung masyadong malaki ang kaluluwa ng target. Ang atake ay tumama kay Azar, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit bago siya mawala ng malay. Nagulat ang mga mangangaso na nagawa ni Soyeon ang ganitong feat sa isang palo lamang. Pati siya ay nagulat na talagang gumana ang kanyang kasanayan, na nangangahulugang ang batang ito na walang isip ay tumakbo ng walang tiyak na plano.